Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers, pare. Talaga yung education system, may kailangan kang baguhin dyan eh. Kasi yung, ito ha, sa ibang usapin na to, pero yung natuturo sa mga bata, medyo may practical reason kung bakit, kunyari martial law, hindi sila aabot sa lesson ng martial law kaya hindi nila alam yung mga nangyari sa EDSA, hindi nila alam yung mga ano, kaya walang effect sa kanila kung umulit na naman yung mga cronies and everything else, kasi hindi umabot nun practically. End of school year, minamadali na, hindi na sila umabot sa portion na yun. Eh ngayon pa ba? Ayun mo yun. Sabagay, di saka malaki. Saka ano din eh, yung ambag din ng parents eh. Oo eh, nasa upbringing din talaga. So, ano yung consciousness ng parents mo? Yun din yung maipapass on sa'yo. Yun yung consciousness sa family dynamics ninyo. Yun yung maipapass on sa'yo. So kung hindi ka aalpas at kunyari, makapag-university ka, tapos may matutunan kang ibang ideolohiya or ibang paniniwala or ibang perspektibo, doon ka lang ay, ito pala yung pinanggalingan ko, may iba pa palang alternatibo. Pero hindi lahat umaabot sa university level. Kasi nga, sa basic education level pa lang, palyado na. Hindi na pantay yung mas matututo ka kaysa kaklase mong gutom. Bakit gutom yung kaklase mo? Walang pambaon, hindi makapag-agahan. True. Kumain na ba kayo? Pero pareho kayong nag-aaral sa school nyo. Pareho kayong grade 1 sa school na yan. Ipapasayan ng teacher mo kasi may quota siya. Kaya nauubos pulutan eh. Ipapasa ka rin. Kahit out of awa na rin. papasa yung nasa section A tsaka nasa section Z. Excuse me lang pare ah. Kasi kailangan, imagine mo, ganun yung education system 75 ka lang. natin. Oo. So parang, dun pa lang, may inequality na. So parang kahit yung mga nag-enroll sa mga state colleges and universities, Ganun din. ang concern lang nila nung nag-aaral sila ay mag-aral. Yung mga kaklase nila, walang pang commute, maglalakad, walang pang uniform, magkukonscious sa peer pressure kasi yung suot ng ating umaga yung suot niya pang hapon siya. Yung mga ganung factors na may-miss natin kasi we're in a privileged bubble. At mga basher. At basher. Uy, nakita ko sa ate mo yan ah. Uy, suot ng ate mo Oo, yun. gano'n mo, mamitin Kasi ayun o, minatsahan ko yung kanina eh. Yan yun eh. Alam ko yung amoy niyan eh. Ito nga yun. So, doon pa lang unequal na. So, di ba, anong fighting chance mo? Sa simula Bata pa lang yun. Sa simula pa lang, Bata pa lang. ka na, dinevelop ka na para maging underdog. Underdog. Sir. Okay na ako. Actually, itong podcast tungkol doon sa alamat ng pencil case. Kasalanan ng meme yan eh. Kasalanan ng pencil case. Pero hindi nga, ikaw, nung bata ka, paano mo masasabi na yung classmate mo mayaman? Yun, siguro isa rin yung naka-strolly na bag. Tapos meron siyang, pag kumukuha siya ng 1/2 bad paper, lagi isang bag. Hindi na one whole na hinahati lang. Tapos yung mga classmate namin nakapila sa kanya. Nakapila sa ito. May ganun ka classmate, diba? Asan siya ngayon? Patay na. Actually, hindi ko na-COVID, ganun. Nawalan ako ng connection. Wala na akong connection sa mga classmate ko dati. Kaya yun, naalala ko pa nga dati nung bata ako. So, naabutan niyo ba yung mga pandesal na 50 centimos, ganyan kalalaki? Oo naman. 50 centimos. Oo. Wala nang trade. Wala na. Survey. Yung ganyan kalaki, parang yung mga size ng 5 to 10 pesos na ngayon. So, nabot ako 50 cents sa pandesal. Diba, ang mumura lang dati. Tapos yung hot cake, ang laki na ng piso mo. Hindi totoo na abutan ko yung minimum fare 150 eh. Yeah. Talaga. Wala sa nanay ko yan. Nangyari ko kasi 1980s. Uy, 1980s yung Coke nun 75 cents o 50 cents. 25 cents yung maliit na bote lang. So, habang patagal ng patagal, ngayon nararamdaman na natin na mag-compare ng ganyan eh. Yung bigas, dati 15 mabibili mo, what bata is ka. Inflation? Ngayon, meron ka na mabibili uli na 20 pesos. Pero 1/4 nga lang.
2024. 2024. Year 2024. May 20 pesos na bigas. 1/4 nga lang. Dati, Sa cup ng rice. yung 20 pesos yung bigas eh. Ngayon, memes na yung bigas. memes na lang ang inaabot ng 20 ngayon. Talagang hindi na uminto yung pagtaas ng presyo. Dahil palagi ko din kasi sa generation natin, dahil feeling ko dahil gitna tayo na na-experience pa natin yung golden age. Tapos nakikita natin kung paano nag-deteriorate. Kasi iba yung very recent pa yung experience ng magulang natin. So parang we're still reaping, parang if they were good in school, if they studied hard, if they had their parang careers. Nire-reap pa lang kasi natin yung mga karera nila. Kaya siguro yung notion natin ng poverty. Hindi ko kailangan magkumahog para magkatrabaho kasi nabibigay sa akin . So parang iba yung sa kanila din. Ako, for example, yung tatay ko, galing probinsya, nag-Manila kasi gusto ko umasenso. So, wala akong ganon. Hindi ako galing sa probinsya na gusto ko umasenso kaya ako nag-Manila. Nire-reap ko lahat ng paghihirap ng tatay ko. Tagapagmana. Oo. Tagapagmana. Eredera. Eredera from Paslupa. Naubos ko na lahat ng mana ko. Ganun na yung So, parang palagi ko, yung values nila in working, in providing for their family. Oo, kaya hindi yon yung gusto kong ma-develop kasi hindi ko naman pinagdaanan yung paghihirap nila dahil binigyan nila ako ng komportable na buhay. So ngayon, ibang adventure naman, pag ako na yung nakaranas ng kahirapan, at ayoko yun yung maipasa ko. Actually, parang kung hindi ko pa nakakausap yung ibang tao, wala naman akong ganitong consciousness eh. Kasi happily comfortable ako in my rich kid problems, ganyan. Pero nung nagka-pandemic, nag-equalize talaga lahat eh. Yung mga middle class, sila na ngayon nagkukumahog, sila pa yung dinedemand na tumulong. Siyempre, mauubos din yung policy. So, nagigets ko na kung bakit may iba't ibang pananaw sa kahirapan nito. Naalala ko yung post dyan sa social media, yung sabi rin, weak men create hard times. Hard times create strong men. And strong men create weak times. Hindi ko alam Hindi, nandun na tayo sa weak men. Weak men. Weekly. Yung mga weak men, nagkikreate sila ng hard times for the next generation nila. Kumbaga, dahil comfortable ang buhay nila. Sila ngayon dito, hayahay. Yung susunod na henerasyon, doon na maghihirapan, magsastruggle. Then, yung mga nag-struggle na yun, siyempre magiging strong sila, kailangan na maging strong. Ang target nila ngayon, makapag-provide sa family nila para hindi na maranasan ng kanilang mga anak. Yung naranasan nila. Kaya yung sumalo naman nun, iba na naman ang ipapasa sa susunod. So, good luck na lang sa mga susunod na henerasyon. Kasi, feel ko yung, totoo na may pagka-entitled. Kunyari mga millennials, example. Gen Z na kayo. Hindi, ano? Millennial ka pala. Ako, elder. Masok ka ako, last batch. Ano ba yung 25? Millennials pa siya? Millennials ka. Parang ako, as an elder millennial, nandun pa ako sa, mga batchmate ko na yung mga magulang ngayon. Tapos mga nag-iisip na rin yung mga anak nila. So, ano yung values na nakuha nila na pinapasa ngayon? Ako wala akong pagpapasahan. So, palagi ko, pa din. Nandun pa rin ako sa entitled. Alam mo yun, may entitled. Kasi ini-enjoy mo pa yun. You're still reaping the fruits of your parents and your grandparents' hard work. So, sa tingin nyo, ano yung mga, sa tingin mo, yung pwedeng makapagpales ng kahirapan ng Pilipino. Base dun sa mga sinabi mo. Nakakapagpabawas ng kahirapan. Hindi, I don't want to think na wealth generation, kasi pag-generate ng kayamanan ang makakatulong sa kahirapan. Palagi ko yung tamang perspektibo sa yung pag-inculcate ng tamang mindset on poverty and money. Ayun. Kasi nga, pag mali yung pag-value natin or pagpapahalaga sa isang bagay, doon nagkakaloko-loko eh.
So, pag masyadong malaki pagpapahalaga mo sa pera, yun na lang, magkakamal ka na lang ng pera. Pero pag masyado namang mababa ang pagtingin mo sa pera, ano din yun, parang, talaga, parang, mababa tingin mo sa pera, hindi mo na pagsisikapan, hindi mo na paghihirapan, tanggap ka na. Kasi may mga ganun tao talaga eh. May ganon. May ganon din na talagang gusto mag-generate. Meron din naman talagang gift nila ang mag-generate. Kahit na maghirap na sila. Pero pamimigay pa rin yung ganung level. So palagi ko, yun nga, yung tamang pagtingin sa Perspective. sa kahirapan. Ano ba talaga ang mahirap?